Binanatan mga kababayan si Sara Duterte ng mga makabayan black congressmen kasi nagtatago daw mga kababayan si Sara, nagtatago sa likod ng kanyang tatay na si Digong kasi kinuha ni Sara mga kababayan yung kanyang tatay bilang kanyang isa sa mga abogado. Sabi naman po ng mga members ng Quadcom, may karapatan niya yung tao na pumili kung sino yung gusto niyang maging abogado. Yan sabi mga kababayan ng mga members ng Quadcom. Nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. VP Sara Duterte free to choose father as lawyer. Pero sabi ng Makabayan Black, nagtatagoan niya sa likod ng ama. Makabayan calls out VP Sara for tapping Digong as lawyer in impeachment case. Diyan na niya Mr. Maravillas ang masasabi mo dyan, ang posisyon mo, personal na posisyon mo sa pagkuha kay Digong ni Sara bilang kanyang abogado. Mamaya mga kababayan, pag-usapan natin. But before that mga kababayan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video at huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pagunlad ng bagong Pilipinas. Ngayon, balik tayo dito sa ating topic na pinag-usapan. By the way, birthday ko kasi ngayon. Medyo matanda na po tayo. 2 years na lang, senior citizen na tayo. Dual citizen na tayo po. 58 anyos na po ako ngayon. Maraming salamat sa ating Pangulong Bongbong Marcos sa Kakay Film kasi tamang-tama po yung pagpunta namin sa Palasyo Malacanang. May pamasko sa atin po. Binigyan kami ni Mrs. ng tig-isang bar ng Taliano Gold. Yan naman na nyo, Mr. Maravillas. Maniwala na naman yan yung mga critics mo, yung mga buzzers mo. Yung mga buzzers ko po, mga uto-uto. Kahit yung mga pinapaniwalaan nila, mga kababayan, kahit yung mga biro natin, pero binigyan talaga po kami ng regalo. Tig-isa kami ni Mrs. May marka pa po na may tatak sa gisag ng Pangulo ng Pilipinas. O di ba? Tig-isa kami po. 2 bar, mga kababayan ng Taliano Gold. Plus yung bagong Pilipinas tumbler. Di ba nakakatuwa mga kababayan? In-invite kami ni Mrs. Babalik lang namin mga kababayan. Afterwards, pumunta kaming Baguio. And from Baguio to Manila, nag-overnight pa kami sa Manila tapos balik na kami dito sa lungsod ng Legazpi para sa aking birthday celebration. Di ba? Maraming salamat doon sa mga namasyal ka agad dito sa amin. 5 o'clock in the morning, may tao na po dito. May kumakatok na po para tayo po ay haranahin. O yan po yun ang harana sa akin kanina. Yan, si Mading Rose Olarte, dati kong katrabaho noon sa mainstream media, pero nasa Manila Standard na siya ngayon. Writer, reporter ng Manila Standard. Yung church nila, SDA, pumunta si pastor. Pumunta dito kanina para haranahin po tayo, kantahan ng happy birthday. Di ba nakakatuwa din sila, mga kababayan? Siksikan. Siksikan sila dito kanina mga kababayan. At maraming salamat po sa mga nagpapaabot sa atin ng birthday greetings. Napakarami na nila. Marami nang nag-greeting sa atin. Pati dito, marami na rin mga kababayan. So maraming salamat po sa inyo, mga nagmamahal sa atin. May paisa-isa pa rin na mga buzzers na kahit birthday celebration natin ngayon, pinagmumura pa rin tayo. Sanay na tayo sa pangbabas. Wala man iba po, mga
Dilawang DDS man lang po ang baba sa atin, hindi na ako nagtataka kasi sabi ko nga, ito mga DDS po, mana sa kanilang leader, si Digong sa si Sara Duterte. Palibasa, masasama ang loob, masasama ang ugali. Walang pinipiling click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ang ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, Aleco Bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Gilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan po yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Yan po mga bagong clients namin. Napakaganda at colorful at napakalinis ng aming gym po. Pati mga foreigners po pumupunta sa amin, mga British tourist po sila dito sa Legazpi. Na-set up na rin po yung aming mga brand new gym equipment. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kasukasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Naing siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayosan niya, Mr. Maravilla. Kahit Pasko, kahit Christmas po, at yung mga greetings nila ng pamasko po, plastic. Pagmamahal at pagpapatawa daw. Pagkatapos, sabi ni Sara Duterte, ako anya, personal, kailangan ko anyang mag-message niya kasi vice presidente ako, pero personal niya. Hindi ko anya kanyang magpatawad. May ganon, mga kababayan. Sasabihin mo sa iba na magpatawad, tapos yung sarili mo, hindi mo kayang magpatawad. Unang-una, mga kababayan, ang dapat mapatawad ni Sara Mona, yung sarili niya. At saka dapat, hindi siya humihingi ng patawad sa kahit kanino man. At bakit siya magpapatawad? Sino bang naka-offend sa kanya? Yung ating Pangulong Bongbong Marcos? Ibaliktad po Sila ang nagkasala. Sila yung gumawa ng mali sa ating Pangulong Bongbong. At saka kay Martin Romualdez. Pagkatapos, pabiktim siya na dapat na siya daw hindi kaya niyang magpatawad. Di ba mga kababayan? Kayo yung nagkamali, kayo yung may obligasyon na humingi ng tawad. Hindi kung kayo yung pinapalabas ninyo, kayo yung offended. Baliktad po. O ngayon, balik tayo mga kababayan dito sa ating topic. Ibigay ko muna sa inyo yung istorya. Kasi sabi ng Makabayan Black, nagtatago daw sa saya. Ay saya, wala man saya pala Nagtatago sa likod ng ama. Itong si Sara Duterte, sa pagkuha sa kanyang tatay bilang abogado sa impeachment case as iba pang mga kaso. Yan sabi rito, the militant Makabayan Black representatives in the House of Representatives view Vice President Sara Duterte's decision to tap her father, former President Rodrigo Duterte, as her lawyer in the impeachment complaints as nothing but a desperate
political maneuver to evade accountability for her alleged misuse of confidential funds. Yan yung sabi ni AK Party List Representative Franz Castro, Gabriela Party List Representative Arlene Brosas, sa kanik Kabataan Party List Representative Raul Manuel. So sabi po ng mga makabayan congressmen, instead niya of directly addressing the serious allegations of fund misuse and providing transparency to the Filipino people, the Vice President continues to employ diversionary tactics. Imbes niya sagutin ng diretso ang mga tanong ukol sa pag-misuse ng confidential funds, nagtatago pa sa likod ng kanyang ama. This is clearly a desperate attempt to rally political support following her declining satisfaction ratings. The Vice President niya, sabi man ni Brosas, seems to assume her father is free to defend her, forgetting that he himself faces potential charges for violations of international humanitarian law, whether in local courts as per the Quadcom's recommendation or at the ICC. Sabi naman po ni Raul Manuel, this father and daughter legal team-up is nothing but political theater. Ang dapat gawin ni BP Sara ay sagutin ang mga aligasyon ng malversation at hindi ang gumawa ng mga political spectacle. So panawagan nila kay Sara Duterte, tigilan na ang diversionary tactics and face the allegations head-on. The Filipino people anya deserve nothing less than complete transparency and accountability from their public officials, especially concerning the use of public funds. Di ano niya, Mr. Maravillas, ang masasabi mo? Ang akusado kasi po, mga kababayan, under the law, may freedom siya. Kasama yan sa kanyang constitutional rights. The right to counsel. Office or her choice. Ipinili ni Sara Duterte yung kanyang tatay. That's fine. Tama itong position po ng majority congressmen. Yan sabi ng mga lawmakers belonging to the majority, BP Sara Duterte free to choose father as lawyer. Conforme tayo, mga kababayan. We respect the constitutional right of anyone, kahit yung mga tao na hindi natin gusto. Tama? Tulad ni Sara Duterte at ni Digong, ayaw na natin sa kanila. Dati binoto ko si Digong, pati si Sara, ayaw na natin sa kanila. But they have their constitutional right na makapumili kung sinong gusto niya na maging abogado. Ganon din, mga kababayan, yung sabi ni Quadcom Overall Chairman, Representative Robert Ace Barbers. Sabi niya, I don't see any problem with that. It is the Vice President's decision as the legal counsel. She will choose. It is well within anyone's rights when facing a trial to choose the legal counsel. Pero sabi dito sa balita, however, the Duterte Patriarch may also face criminal charges for his drug wars extrajudicial killings. As the House Mega Panel recommended, the Department of Justice is already building the case. Sabi po ni Ace Barbers, well, it is the right of anyone facing a trial, especially an impeachment trial, to choose the lawyer who will defend them. And that is guaranteed not only by the Constitution but also by the rules of our Congress. So, we have the same position, mga kababayan. I agree with Congressman Ace Barbers and disagree with the Makabayan Bloc. Sa bagay, may punto din yung Makabayan Bloc na this is a distraction. Kasi si Digong, mahilig po magpabida. At malamang sa malamang, mga kababayan, sabi nga natin last night sa unang video natin tungkol dito, sa isyong ito, malamang sa malamang mauwi po sa comedy horror. Yung impeachment trial po, pati yung ibang kaso na kinakaharap ni Sara Duterte, kung si Digong ang abogado po, mauwi po sa riot, comedy and horror. At malamang, kung nung hearing po sa Congress, gustong hambalusin ng microphone ni Digong, si Trillanes, malamang matuluyan. Baka yung podium ang ibalibag ni Digong pag hindi na niya kayang ma-defend yung kanyang anak na si Sara Duterte.
Kasi si Digong po, chinek ko yung kanyang records bilang isang prosecutor. Wala man pong significant achievement. Wala mang records na may naipanalo. Nandun mga kababayan sa records niya ng noong high school, lumitaw doon sa Wikipedia. Chinek ko po, na-expelled. 2 beses na-expel. At yung grado niya sa College of Law, by his own admission, 75. Anong itagal niya dito sa mga napakagagaling na prosecutors from Congress? Karamihan dito sa mga prosecutors ng Congress, tatayo as prosecution or prosecutor po, ni Digong, mga abogado di kampanaryo, hindi lang kampanilya, kampanaryo na po ng simbahan. Mga bar top notchers at karamihan sa kanila may malawak na experience sa court litigation, sa court trial. Si Digong po, ang experience po, magmura ng magmura, mambuli. Hindi man po yan allowed sa court litigation. Dapat sa korte po, yung mga pananalita, laging may pagrespeto, laging may please, your honor, if I may be allowed to speak. Ganon. May kortesiya. Si Digong po sanay sa pagmumura. Walang good manners and right conduct. Hindi naturuan ng magulang ng tama. Kaya nga yung anak niya, balahura din kasi balahura yung tata. Sinira pati yung kanyang opisina. Kaya sabi ko sa inyo, imbes na maabsuelto niyan si Inday, malamang makonvict. Lalo madiin mga kababayan at malamang pati si Digong madamay. May disbarment case laban kay Inday, kay Sara. Kung magmura siya ng magmura doon sa impeachment trial, malamang madagdagan yung kaso niya plus disbarment case din. Kasi kahihiyan mga kababayan sa judicial system natin. Hindi yan kukonsintihin ng Supreme Court. Once halimbawa by nag-file ng disbarment case. Tama pa? Lahat ng kabulukan mga kababayan, yun ang maririnig natin sa pananalita ni Digong. Sabi sa Bible. Basahin ko po ang mga sinasabi sa Bible. Tungkol sa mga masasamang pananalita. The power of the tongue. Kaya sabi ko sa inyo, okay lang sa akin, mas maganda na tumayo na abogado ni Sara yung tatay na si Digong. Kasi ang aking prediction, lalo na papabilis ang conviction. Tama ba? Sabi dito sa Colossians 4:6, tungkol sa conversation, sa pananalita, let your conversation be always full of grace, seasoned with salt, so that you may know how to answer anyone. Seasoned with the salt. Ibig sabihin yan mga kababayan, may substance dapat. Kung sa pagkain, ang salt mga kababayan, yun ang nagbibigay lasa. Tama? Yung mga pananalita ni Digong mga kababayan, puno ng pait. Seasoned with curses. Season ng pagmumura, masasamang salita. Sabi sa Ephesians 4:22-24, do not let any unwholesome talk come out of your mouth, but only what is helpful for building others up according to their needs, that it may benefit those who listen. Yung mga pananalita ni Digong, lahat masasama. Sigurado pong maalibadbaran yung mga senator judges. Kasi siyempre, kung paulit-ulit na ginagawa yon ni Digong, kasi sanay siya na magmura, pati niyan yung mga kaalyado, naboboto sana for acquittal sana yung mapawalang sala si Sara, baka bumaliktad lalo, convict. Kasi ka-convict yung ugali ng tatay, pati ng anak. Kaya wala akong kontra po na si Digong ang abogado. Mas ayos po. Di ba sabi po ni Napoleon Bonaparte, do not disturb
your enemy when he is committing mistakes. So ang pagkuha ni Sara Duterte sa kanyang tatay na balahura yung bibig bilang kanyang abogado, ayos. Very good, approve. Kaya okay po kay Barbers. Alam niya. Tama ba? Sabi sa Proverbs 18:20-21, from the fruit of their mouths, a person's stomach is filled. With the harvest of their lips, they are satisfied. 21, the tongue has the power of life and death, and those who love it will eat its fruit. Yan ang mangyayari kay Sara Duterte at saka kay Digong. Dahil sa kanilang walang habas na mga pananalita, walang prino. And in fact, yun ang dahilan kung bakit sila may mga kaso ngayon. Kasama yung disbarment at saka yung kaso mga kababayan na impeachment dahil sa kanyang arrogance, sa kanyang mga kahambugan sa pagharap sa Congress. Binaon nila yung kanilang sarili po. Kahit doon sa Quadcom po, yung pagyabang ni Digong, yun ang dahilan kung bakit po may nirecommend na kasong crimes against humanity, yung Quadcom. Umamin si Digong sa kanyang kahambugan. Hindi nagbabasa ng Bible kasi. Napakalinaw po. Sabi ni King Solomon, no? From the fruit of their mouths, a person's stomach is filled. With the harvest of their lips, they are satisfied. The tongue has the power of life and death, and those who love it will eat its fruit. So kakainin nila ang bunga ng lahat ng bunga ng kanilang kalapastanganan, sa kanilang kahambugan, their arrogance, mga kababayan, against our institution, against the president ng kanilang nilapastanganan, mga kababayan, pinagbantaan, napapatayin at patatalsikin sa posisyon para iluklok si Sara. Di ba? Ito ngayon ang kanilang kinakaharap. Lahat ito gawain nila dahil sa kanilang gawain. Wala man sanang ganitong mga pangyayari kung hindi sa kanilang kahambugan. Kung nanahimik po si Digong after na manalo ang ating Pangulo, tapos si Sara, hindi nag-ambisyon agad-agad dahil sabi ng mga analyst sa kasi sulsol ng China. Minamadali kasi yung ating Pangulong Bongbong, alyado ng Amerika. Nagpagamit sila sa China. Iniisa na sila, mga kababayan, nasadlak sa ganitong problema. Sila yung may gawa. Lahat ng problema ng mga Duterte, sila ang may gawa, mga kababayan. Sisihin nila yung kanilang sarili dahil sa kanilang kayabangan. Napakalinaw ang sinasabi ng Bible, mga kababayan. Ano pa yung sabi ni King Solomon sa Proverbs 12:6-7? The words of the wicked lie in wait for blood, referring to Digong. Ang mga salitaan niya ng masamang tao, ang mga salitaan niya ng mga masasamang tao ay pumapatay. The words of the wicked lie in wait for blood, but the speech of the upright rescues them. Ngunit ang mga salita ng matuwid nagliligtas sa kapwa. The wicked are overthrown and are no more, but the house of the righteous stands firm. Sa Tagalog, ang masama ay lubusang mapaparam at di na magbabalik, ngunit ang sambayanan ng matuwid mananatiling nakatindig. Naintindihan yan ninyo, mga DDS? Siyempre, hindi ninyo maintindihan kasi mga unsaved people kayo mga unbelievers kayo. Ituloy lang ninyo ang masasama ninyong gawain. Tingnan natin kung saan kayo dadalhin ng inyong kasamaan. Kaya sa ganang aking mga kababayan, wala tayong problema sa pagkuha ni Sara Duterte sa kanyang tatay bilang abogado. Kasi mas pabor yun sa atin. Yung tatay niya yung magpapahamak sa kanya. Sa bagay, yan man talaga po. Kung hindi sa kanyang tatay, inaway-away yung ating Pangulo, tinawag na bangag, at ayaw tantanan, at ngayon mga kababayan, pati siya pinagbantaan niya yung ating Pangulo. Ito yung kanilang kinasadlakan, mga kababayan. Ito si Sara po. Ang iyahaman lang concern is, ang cases, the same as your question karon, nakuta na siya about sa mga kaso. And katong nilabay ng mga dumaan na mga linggo, nagbigay siya ng
financial support, and sinabi ko sa kanya na hindi na kailangan magbigay ng financial support. Okay naman kasi napaghandaan na yung impeachment. Nung nagkausap kami, bago lang, sabi niya na since hindi ko tatanggapin yung pera, mag-lawyer siya para sa akin. So sinabi niya he will collaborate. He will be a collaborating counsel for all cases. So he'll be one of the lawyers? Yes, he'll be one of the lawyers for all the cases. Moyang ginaiwan. Lahat ng kaso niya? His documents karon sa IBP so that he can sign as a lawyer of good standing. Yes, I think. Ako ang pagkasabot tanan cases, no. So appeal na siguro tong impeachment cases. He wants to go on board as collaborating counsel. As a lawyer daw of good standing. Malamang yung pagiging good standing niya na abogado maging disbarred. Disbarred lawyer, mga kababayan. Pagalimbawa, during the impeachment trial, magmura ng magmura. Ito pong si Digong. Kasi siyempre, yung mga prosecutors, tatambakan mga kababayan ng ebidensya si Sara Duterte. Tulad ng ng hearing sa Quadcom, tinambakan po ng witness at tinambakan ng katanungan ng ating mga congressmen. At nang magsalita na si dating Senador Antonio Trillanes, doon na napikon mga kababayan si Digong. Gusto nang ambalusin ng microphone. O, diba? So, kaabang-abang mga kababayan. It will be a riot, a comedy in horror ang magiging impeachment trial, pati yung iba pang mga kaso na kinakaharap po ni Sara sa pagtayo ni Digong bilang kanyang abogado. So, pabayaan natin.